What is the spirit behind this proposed bill? Itong Healthy Food Environment Bill. Sige po, Attorney Mikhail. Yes, so one of the primary objective po ng bill na to, no, is to inform consumers. Right now po kasi most of our most Filipinos po, no, we don't know what we don't know about sa mga products po na binibili natin. Especially po now na pataas ng pataas po yung cases natin ng diabetes, hypertension, CKD at iba pa pong similar sickness po, no. Kailangan po natin ng mas klaro, mas accurate na information po sa mga binibili po natin pagkain para po mas magiging informed po yung food choices po natin pag bumibili po tayo sa grocery at supermarkets. Ano kasi yung mga ingredients na sabi mo nga hindi natin masyadong kabisado, no? Dapat mas aware tayo sa mga kinakain po natin. Ano ba yung mga tinitingnan ninyong na nakakaano sa ating kalusugan, nakakabahala? Sabi mo nga hypertension, diabetes, ano yung mga ito? Yes, so meron po tayong tinatawag na nutrients of concern. Ito po yung pwede nating i-focus na mga nutrients pag tumitingin po tayo sa nutrient facts sa likod po, no. Ito po ang sugar, asin or sodium, total fat at saturated fat. Ito po yung mga kailangan po nating i-pay at close attention to po, no, pag tumitingin tayo sa nutrition label sa likod. Pakiulit, sugar, sodium, total fat and saturated fat. Okay, sige. Let's break it down, no? Yung sugar at sodium, alam natin sodium is salt. Yung total fat and saturated fat, medyo hindi pa masyadong familiar yung ating mga consumers. Ano ito at bakit masama ito para sa ating katawan? Yes, it can lead pag naparami po tayo, no, ng pag-consume ng what we call unhealthy fats po. It can lead to clogged arteries, which can also lead po to heart disease rin po. So that's why it's very important rin to pay close attention to the fat content ng mga kinakain po nating mga pagkain.